Sana po ay mapamagatan nito na totoo pala ang hula para alam kong story ko na ito. Dahil nung minsan na nagpahula kami, ang sabi ng manghuhula ay magloloko raw ako. Tawagin na lang daw natin siyang Creamy at Latte naman daw ang itawag natin sa kanyang asawa. 10 taon na daw po silang nagsasama at 7 taon ng kasal. Palagi daw talaga silang nag-aaway noon ni Latte, as in may kasama daw pisikalan. At si Creamy daw ang unang nananakit dahil may ugali daw talaga siya noon. Minsan pa nga daw ay pagsangga ni Latte sa kanya ay nasaktan si Creamy, kaya mas lalong lumala daw ang kanilang away. Umabot pa daw siya na ipinablatter niya si Latte dahil nasampal siya at ang dahilan naman daw ay ang bunganga niyang walang preno. Sobrang toxic daw kasi talaga ng ugali ni Creamy noon at ito naman daw si Latte ay may pagkabatugan. Nagsisinungaling din daw siya sa mga maliliit na bagay. Anyway, itong si Creamy ay may anak daw sa una at may anak din daw silang isa ni Latte. Sobrang thankful daw talaga ni Creamy dahil tinanggap daw ni Latte yung kanyang anak sa una na parang tunay niyang kadugo. Nagagalit pa nga raw si Latte kapag sinasabi ni Creamy na hindi niya naman kadugo yung bata. Yun daw kasi ang paraan ni Creamy para lalo niyang inisin etong si Latte. May anak din naman daw sa una etong si Latte pero nasa nanay daw po yung bata. Way back 2018, meron daw pong isang babae na nag-text dito kay Latte. Tawagin na lang daw po natin siyang Birch Tree at sinasabing gusto niya raw si Latte. Si Creamy daw po ang unang nakabasa kaya nireplyan niya daw po agad at nagpakilala siya na asawa ni Latte. Ayaw daw pong tumigil ng babae kaya sinearch niya daw po yung cellphone number sa Facebook at swerte naman daw po na may isang lumabas na account. Doon niya lang daw naalala na meron palang isang araw na may kinukwento sa kanya si Latte tungkol sa isang babae. At ito daw pala si Birch Tree kaya ang ginawa niya raw po ay tinawagan niya at sumagot naman daw. Kasamahan daw po ito ni Latte sa trabaho pero mas mataas daw po ang rank ni Birch Tree sa kanilang office. Ilang araw daw po nila yung pinag-awayan kaya ang ginawa ni Latte ay umalis na lang sa kanilang trabaho at lumipat na. Kalaunan ay naging kampante na daw si Creamy dahil nakikita niya naman daw na bumabawi sa kanya si Latte. At last year lang daw po dumating yung time na sobrang depressed na ni Creamy. Nawalan daw kasi ng trabaho itong si Latte at yung negosyo naman ni Creamy na online selling ay medyo humina, hindi daw kagaya ng pandemic na medyo malakas. Kaya naisipan na lang daw sana ni Creamy na mag-abroad na lang. Pero pinaka na-trigger daw ang kanyang stress ay nung nagkaroon daw siya ng appointment sa DFA na hindi niya naman daw pala makukuha ang kanyang passport dahil may mali sa kanyang birth certificate. Naisipan niya na lang din daw na magtrabaho sa city nila pero napakahirap daw makahanap ng trabaho lalo na kung wala ka namang natapos. At isa pa, wala rin daw silang maaasahan na magbabantay sa mga anak nila. Sobrang dami daw naging insecurities ni Creamy lalo na daw pag nakikita niya yung ibang tao na successful na. Bakit daw ba parang andali lang ng buhay para sa iba? Dagdag pa rin daw itong social media na nakikita niya ang kanyang mga classmate noon na successful na rin ngayon. Kaya sa sobrang stress daw ni Creamy ay nililibang niya na lang daw ang kanyang sarili at hindi niya rin naman daw ma-share ang kanyang mga problema sa kanyang mga kaibigan dahil may mga kanya-kanya din naman daw silang problema. Isang beses na nag-i-scroll daw sa Facebook itong si Creamy ay may lumabas daw na isang ad. Isa daw po itong app kaya kinlik niya na lang daw po yung install at iniisip niya na susubukan niya na lang kung okay ba. Itong panahon daw po na to si Latte ay may trabaho na pero kakapasok pa lang at once a week lang daw pong umuwi sa kanila. Meron daw pong nakilala si Creamy na mga kaibigan dito sa sinasabi niyang app. Sa kanila daw po siya nagkukwento ng problema at nabibigyan naman daw po siya ng advice kaya naging libangan niya na. Meron din daw siyang nakilala na mas bata sa kanya ng 2 taon na itinuring niya ng parang kapatid. Tawagin na lang daw po natin siyang Milo at palagi daw po silang nagvi-video call kahit hindi daw po nila alam yung tunay na pangalan ng isa't isa. Magaan daw po ang loob niya kay Milo at nararamdaman niya daw na ate ang turing sa kanya nito. Na-uninstall niya daw po yung app kapag naiinis siya dahil may mga bastos na nagme-message sa kanya pero binabalik niya daw po kapag natitrigger ang kanyang stress. Pero kapag naiisip niya raw pong i-chat si Milo ay ini-install niya agad yung app. Pero bigla niya na lang daw pong hindi na makontak si Milo, hindi na raw po siya nag-online ng ilang linggo na. Kaya nililibang niya na lang daw ang kanyang sarili sa app at nagbabrowse daw po siya ng ibang features ng application. Dito niya na daw po sinubukan pumasok sa mga rooms, party rooms kung tawagin. At dito niya na naman nakilala yung isang lalaki na tawagin na lang nating Kopiko. Sobrang bait daw ni Kopiko at naging magkaibigan sila, palagi din daw po silang nagbi-video call. May anak daw pong isa itong si Kopiko pero hiwalay na sa ka-live-in niya. Alam naman daw ni Creamy na mali pero binabaliwala niya lang daw yung sinasabi ng isip niya na mali ang kanyang ginagawa. To make the story short, naging sila po ni Kopiko kahit hindi nila alam ang pangalan ng isa't isa. Dahil dito po sa app na ginagamit nila ay mga alias lang ang kanilang pagkakakilala. Parang niloloko niya lang din daw si Kopiko at ginawa niyang libangan dahil wala naman daw itong alam tungkol dito kay Creamy. Namimiss niya rin daw po si Kopiko sa tuwing hindi sila nakakapag-usap kaya nakakapansin na daw po
si Latte na nag-iiba na yung turing sa kanya ni Creamy. Palagi daw kasing naiinis itong si Creamy kapag umuuwi sa kanila si Latte. Palagi rin daw napapanaginipan ni Latte na nagchichit sa kanya si Creamy, parang warning kumbaga. Isang gabi daw po nakatabi niya si Latte habang natutulog at nasa isang room daw po silang dalawa ni Kopiko sa isang app. Yung tipong wala daw pong makakapasok na iba sa isang room dahil may password. Hanggang sa nakatulog na din daw po si Creamy at nagising na lang daw siya na tinanong siya ni Latte kung sino yung lalaking kasama niya sa room. Nabasa daw po ni Latte yung convo nila ni Kopiko na nag-I love you-han sila sa isa't isa. Grabe daw po yung naging iyak ni Latte at grabe din daw po yung naging away nilang dalawa. Nagtangka din daw po si Latte na mag-big day kaya etong si Creamy ay takot na takot na. Sobrang nasaktan ko talaga siya, ngayon ko lang na-realize na sinaktan ko pala yung taong mahal na mahal ako. Nahanda akong ipaglaban kahit sa sarili niya pang pamilya, ngayon ko lang naalala yung mga sakripisyo niya para sa amin. Siya kasi yung tipo ng asawa na pag may ginawa akong mali ay ipagtatanggol niya ako sa harapan ng ibang tao. Pero pangangaralan niya ako pag kaming dalawa na lang ang magkasama. Batugan na tulog lang siya ng tulog noon nung bago pa lang kaming nagsasama, pero naging super responsable niya. Naging maalagang ama at asawa din siya kalaunan. Sobrang laki ng pinagbago niya for the better. Di siya masyadong mapost sa social media pero pinaparamdam niya sa akin na ako lang ang mahal niya. Nakalimutan ko na nung panahon na depress ako at struggling, siya ang naging breadwinner ng aming pamilya. Hindi ko nakikita yung paghihirap niya, ang nakikita ko lang kasi noon ay ang paghihirap ko. Super thankful din ako dahil binigyan niya ako ng second chance at sa ngayon ay okay na kami. Pinatawad niya naman kagad ako. Hindi niya naman makakalimutan agad-agad dahil bago pa lang. Pero magkasama at magkatulong naming hinaharap ang lahat. Ang mga problema ay kayang lampasan. Huwag ka lang susuko at huwag mo lang tatalikuran yung mga taong kasama mong humarap na mga pagsubok, lalo na ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento. Sana po mapili. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Creamy. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chismis natin araw-araw. Shout out kay Larm Fam Vlog, J-Mark, Lumpayaw at Mela. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung anong namin bukas. Bye-bye!